Please turn with me to 1 John chapter 3 verse 11 hanggang sa 15. 1 John chapter 3 verse 11 hanggang sa 15. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa, na hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinaslang ang kaniyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matutuwid. Mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Si Apostle John, the beloved disciple, sa kanyang powerful na liham, consistent niya na dinadala tayo sa bedrock, sa foundation na katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi po interesado si Apostle John na mag-dwell sa mga peripheral matters, yung mga nasa tabi-tabi na mga usapin, but the Apostle John is really interested in what truly defines a follower of Jesus Christ. At sa gabing ito, ang focus po ni Apostle John ay isa sa pinaka-importante at hindi po maitatanggi na mga katangian ng isang tunay na mananampalataya. Ano itong hindi maitatangging katangian? Mutual love among believers. Hindi po ito bago or minor na teaching, but rather, yung sinabi po ni Apostle John, the message that you have heard from the beginning. Ito na ang message na narinig ninyo buhat pa ng umpisa. Ang beginning na tinutukoy or ang umpisa na tinutukoy ni Apostle John nito ay ang initial proclamation of the gospel. The gospel is the very bedrock of our conversion and spiritual understanding. The proclamation of the gospel ay nagbigay sa atin, or iyon ang sangkap na ginamit ng Diyos upang nagkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. For faith comes by hearing, and hearing by the word of God. The gospel message was the gospel that transformed us. Ang gospel message, ito yung mensahe na nagligtas sa atin. At mula po sa gospel message na yan, ay itong profound and divine imperative or utos ng Diyos that we will love one another. Kaya si Apostle John, nasa inspiration po ng banal na Espiritu, ay nagbibigay po sa atin ng isang unmistakable mark of true conversion. Isang diagnostic test, kung tutuusin. Diagnostic test sa ating kaluluwa. The presence or absence of love for our brothers and sisters in Christ. Ito ang diagnostic test. Do you have love for your brothers and sisters in Christ? And as we unpack the verses that we will be meditating tonight, makikita natin ang tatlong bahagi at tatlong katotohanan ng ating pagbubulay-bulay. Una, the foundational command. Pangalawa, the perilous warning. At pangatlo, the definitive evidence. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy. Dumako na po tayo sa unang punto. The foundational command. Ano bang utos ng Diyos na masasabi po nating foundational? The command is for us to love one another. Please turn to verse 11. Ang sabi po ng verse 11, for this is the message that you have heard from the beginning. And what was that message? That we should love one another. Sa totoo lang, ang Christian gospel, ang mabuting balita na pundasyon ng ating pananampalataya, kung tingnan po natin ang pinakasentro ng gospel na ating pinanghahawakan, ito po ay kapahayagan sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na unconditional, pag-ibig na efficacious.
Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi ito sentimental affection. Ito ay isang purposeful, soberano at nagliligtas na pag-ibig. Ito ay maluwalhating na display na ipakita sa katotohanan na ang Diyos sa kaniyang banal na hustisya at sa kaniyang awa na hindi po masukat, hindi po niya ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay niya ang kaniyang anak para sa atin. Yun ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 32. Itong substitutionary na sacrifice ng ating Panginoon doon sa cross, yun po ang ultimate demonstration ng pag-ibig ng Diyos para sa kaniyang mga piniling tao, para sa mga chosen ones na kay Kristo even before the foundation of the world. Yung singular na ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo bilang pampawi ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng kaniyang mga elect. Ang siyang nag-reconcile sa atin tungo sa Kaniya. Nagligtas sa atin mula sa paghahari ng kasalanan at nagdagdag sa atin sa family ng ating Panginoon. Mula sa banal na pag-ibig na ito, na siyang very core ng gospel, ay dumadaloy po ang utos ng Diyos na ibigin natin siya at ibigin natin ang mga kapatiran. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, during His earthly ministry, binigay niya ang two greatest commandments na nagsasum up sa lahat ng kautusan ng Diyos. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Ang dalawang dakilang utos is to love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and to love your neighbor as yourself. Hindi po ito suhestyon ng ating Panginoon, but this is really a comprehensive summary ng moral law of God. Ang batas ng Diyos na sa ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, ay isinulat sa puso ng lahat ng kaniyang mga tinubos. At dagdag pa dyan, mga kapatid, explicit na dineclare ng ating Panginoon ang isang palatandaan ng isang tunay na disciple ay ang pag-ibig natin sa isa't isa. Please turn to John chapter 13 verse 35. So Jesus Christ declared that loving the brethren or love for one another is the distinguishing mark of a true disciple of Jesus Christ. Ang sabi dito, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya sabi po ni Martin Lloyd-Jones, ano daw ang acid test ng profession of faith ng isang tao? Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, the acid test of a man's profession of faith is his love for the brethren. It is not his knowledge, it is not his zeal, it is not his gifts, it is not even his orthodoxy. It is his love. That's the acid test. Kung ang profession of faith mo ay totoo. Itong mutual love or mutual na pag-ibig, hindi lang po ito yung nagkakasundo kayo, palagi kayong magkakasama, talagang friends talaga kayo. No, no, no. Itong mutual love natin sa mga kapatiran ay bunga po ito ng regeneration. Ito ay patunay ng bagong buhay natin kay Kristo. At ito ay isang powerful apologetics, di ba? By this, the world will know that you are my disciples. It is a powerful apologetic to a watching world. Minamanmanan tayo ng mundo. Nagpapatutuo ang ating pag-ibig sa kapangyarihan ng Diyos na nag-transform sa atin. It is a testimony to the transforming power of the gospel and the reality of God's kingdom. Kaya, para sa mga tunay na yumakap sa mensahe ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos na unconditional para sa kanyang mga tao na pinatunayan sa kamatayan ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. For those who truly embrace the message of the gospel, the good news of God's saving love in Christ, ang utos na mahalin natin ang isa't isa ay hindi po ito option.
but this is an inseparable outflow ng ating pananampalataya. Ito ay isang fundamental knowledge ng Christianity. Kasi ang sabi po ni Apostle John, this is the truth that you have heard from the beginning. So loving the brethren ay nagpapatuloy po ito na nagdi-define at nag-i-empower sa buhay ng lahat ng mga tunay na kay Kristo na ipinanganak sa ating Diyos. Born of God. Itong pag-ibig na ito, masasabi po natin that this is really a necessary evidence of saving grace. Ikaw ba ay tunay na naligtas sa pamamagitan ng biyaya? Then it must be proven by our heart that loves the brethren. It is a practical outworking of our covenant relationship with God and with the people of God. Ito ay nagde-demonstrate sa reality ng ating union with Christ. It also demonstrates the reality of the transforming power of the Holy Spirit within us. So ito po talaga ang foundational command that we will love one another because our love for one another is an apologetics to a watching world. Pangalawang punto, there is a perilous warning. Meron pong babala si Apostle John. Ang sabi po ng verse 12 and 13, huwag daw tayong maging katulad kay Cain. Do not be like Cain. Matapos na establish ni Apostle John ang foundational na utos na tayo ay magmahalan sa isa't isa, nagbigay si Apostle John ng stark warning sa verse 12. Please turn to verse 12 ng 1 John chapter 3. Ang sabi po dito, we should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Itong verse na ito ay nagko-confront po sa lahat ng superficial na pangunawa patungkol sa kasalanan. Kung i-restrict natin ang kasalanan sa actual lang na paggawa, yung overt acts, ay i-dismiss po natin ang exhortation ni Apostle John bilang irrelevant at hindi mahalaga sa atin. Surely, mag-rationalize tayo. Ay, hindi naman tayo literal na mga mamamatay tao katulad ni Cain. So, yung Pharisaical approach na yan sa pangunawa patungkol sa kasalanan, historically, ito po ang nagbigay sa maraming mga tao ng false sense of security and leading them to believe themselves righteous enough before God, and consequently, hindi nila naramdaman ang kanilang desperate na pangangailangan sa biyaya ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoong Hesukristo mismo, ito yung kanyang authoritative interpretation sa batas ng Diyos. At binuwag po ng ating Panginoon itong limited na definition ng sin. Sa Matthew chapter 5 verse 21 hanggang sa 23 at maging sa Matthew chapter 7 verse Matthew chapter 5 verse 27 and 28 rather. For example, sa verse 21 and 23 ng Matthew chapter 5, ang turo po ng ating Panginoon na kung ang galit mo sa kapwa ay namumugad sa puso mo, itong tinatawag na unjustified contempt at namunga yan ng bitter words against the brother, tantamount daw yan sa murder gaya ng ginawa ni Cain. That's tantamount to murder in God's sight. Even when we ruin the reputation of other people maliciously, that is tantamount to murder in God's sight. So kung titingnan natin ang batas ng Diyos sa pamamagitan ng divine lens na ito, ang exhortation ni Apostle John ay magkakaroon po ng gravity. Kaya meron pong babala si Apostle John sa atin na huwag po tayong maging katulad kay Cain, who was of the evil one and murdered his brother. When we do not love the brethren, when we harbor anger, hatred, and bitterness sa kapatiran, naging katulad pala tayo kay Cain. Kahit hindi tayo actual na pumatay ng tao, pero kung ang ating puso ay namumuhi sa ating kapwa, mamamatay tao na pala tayo. Yun po ang warning ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating teksto. Ang physical act of murder na ginawa ni Cain, hindi ito isolated incident. Bunga po ito ng galit ng kanyang puso.
Bunga ito ng kasamaan ng kanyang puso. His own deeds were evil dahil ang kanyang puso ay corrupt, punong-puno ng kasamaan. Pakinggan po natin si John MacArthur. Ang sabi po ni John MacArthur, a man's actions are merely the visible expression of his heart. Totoo, no? A man's actions are merely the visible expression of his heart. If the heart is evil, the deeds will be evil. If the heart is righteous, the deeds will be righteous. At nagsisilbi po ito sa atin bilang babala. Kung meron po tayong unmortified, murderous heart na punong-puno ng galit, one of these days, magkakabunga talaga ito ng murderous actions. Di ba? Kung ang puso mo ay punong-puno ng galit, one of these days sasabog yan. It's either magmura ka ng magmura at magulat ang mga tao sa paligid mo. A sinful heart, ang isang puso na makasalanan, kung hindi po ito ma-check, it will always find expression in actual sins. Ulitin ko po. A sinful heart, if left unchecked, will always find expression in actual sins. Kaya mga kapatid, ang tunay na Christian, kinikilala po natin ang deceitfulness ng ating puso. Meron kasi nagsasabi na kung ikaw ay Christian, bago na daw ang puso mo, so your heart is no longer deceitful. Hindi na daw applicable ang sinasabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9 para sa iyo. No. Ang deceitfulness of the heart ay kabilang pa rin yan sa remaining sin na nandirito sa atin na kailangan po nating i-mortify. Kaya ang isang tunay na Christian, kinikilala po talaga niya ang deceitfulness ng kanyang puso. Kaya seryoso po niyang tinitake ang biblical mandate na i-pursue ang purity of heart, ang kadalisayan ng puso. And this is not a superficial pursuit, but a deep-seated desire na resulta ng ating regeneration na sinindihan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi po ni Apostle John, Cain was of the devil. Ang tao din na wala pa kay Kristo ay mananatili siyang walang pakialam sa kalagayan ng kanyang puso. The one who is of the devil remains apathetic to the condition of his heart. At nagpapatunay yan ng kaniyang fundamental disconnect from the righteousness of God. Ano ba ang crime ni Abel sa mata ni Cain? Bakit ba galit na galit si Cain kay Abel? Ano ba ang kasalanan ni Abel? Ano ba ang kanyang crime sa mga mata ni Cain? Actually, ang crime ni Abel para kay Cain ay ang kanyang katuwiran. Abel's righteousness. Ang hatred po ni Cain, ang nag-udyok sa pagkamuhi ni Cain laban sa kanyang kapatid, ay ang righteousness na nakikita niya kay Abel na wala sa kanya. Salungat sa kaniyang kasamaan. Abel's righteousness. Ang righteousness ni Abel was born of faith and obedience. At yun ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel. And this leads John to the logical yet sobering conclusion sa verse 13. 1 John chapter 3 verse 13. Ang sabi po dito, do not be surprised, brothers, that the world hates you. Kung si Cain nga, nakita niya si Abel na matuwid, tinanggap yung kaniyang handog, tinanggap ng Diyos ang kaniyang handog. Diba? Nakita ni Cain yun. Namuhi siya sa kaniyang kapatid na si Abel. Because Abel was righteous and he was evil. Now, sabi po ni Apostle John, huwag kayong magulat kung ang mundo ay namumuhi sa inyo. Because nakikita kasi ng mundo ang katuwiran na meron tayo, katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, the fruit of righteousness sa ating pamumuhay. That is why we should not be surprised kung tayo ay kamumuhian ng mundo. Ang exhortation ni Apostle John sa verse 13 ay nagsisilbi din itong reality check para sa sa bawat mananampalataya. Bakit tayo magugulat kung ang mundo ay namumuhi sa atin? Dapat ba natin yang ikagulat? Expected na yan, na ang mundo ay mamumuhi talaga sa atin. That the world will really hate us because they do not understand the
holiness and the purity. And they have jealousy sa katuwiran na nakikita. They hate God. At dahil nakikita nila si Kristo sa atin, because they hate Christ, they also hate the people of God. So, nakikita nila ang ating righteousness, and that is why, katulad ni Cain, ang kanilang puso ay meron ding animosity against the people of God. So, ang ating pangunawa sa passage na ito, ang siyang nag-supplement sa ating doctrine of total depravity. Ang isang puso na unregenerate, kung pabayaan talaga sa kanyang sarili, mananatili itong corrupted by sin, mananatili itong hostile to God, mananatili itong hindi capable na bigyang kaluguran ang ating Diyos. The doctrine of total depravity is not merely a partial sickness, but a radical, pervasive brokenness and filthiness na nakaka-affect sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao. Intellect, kalooban, will, and affections. They are all tainted by sin. Although iba't iba ang degree na makikita natin sa lipunan, meron talagang masamang-masama, merong refined, but that is not what we are talking about. Ang ibig pong sabihin ng total depravity is lahat po ng aspeto ng ating pagkatao ay nadungisan ng kasalanan. So ano pa ba ang maaasahan natin sa mga tao na ang kanilang puso ay nananatiling alipin sa kasalanan, nananatiling binulag ng Diyos ng mundong ito, at nananatiling salungat sa liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, gaya ng sinabi ko kanina, ang kanilang pagkamuhi laban sa atin, hindi naman talaga ito personal affront against us, but it is a manifestation of their hatred against God. Hatred of God at sa kanyang katotohanan. At dahil nakikita nila ang Diyos sa atin, nakikita nila si Kristo sa atin, we are the adopted children of God. That's why the world hates us. Now, kung ito po ang pinapakita ng mundo sa atin, affected tayo emotionally, pero hindi tayo mag-focus dyan. Alalahanin natin ang ating buhay noon nung hindi pa tayo believer. Di ba ganyan din tayo noon? Ganyan din tayo, pinagtatawanan din natin ang mga Christians noon. Kinamumuhian din natin ang mga Christians noon. Kaya nga, ni-remind ni Apostle Paul ang mga taga-Korinto. Please turn to 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Ganyan sila noon. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Ang sabi dito, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. Ganyan ang mga iilan sa inyo noon. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. So kung nakakatanggap tayo ng masamang treatment mula sa mundo, imbis na tayo ay magpa-affected emotionally, alalahanin po natin ang buhay natin noon. Ganyan tayo noon. Dahil sa biyaya ng Diyos, ay nabago po tayo, binago tayo ng Diyos. And similarly, kung babasahin natin ang Titus chapter 3, verse 3, please turn there. Pinaalala din ni Pablo kay Titus ang kalagayan ng mga hindi mananampalataya before. Ang sabi dito, for we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others, and hating one another. O di po ba? Bago po nag-intervene ang soberanong biyaya ng ating Diyos, ano ang sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 3? We were children of wrath, just like the rest of mankind. Kaya sa ating natural na kalagayan before, spiritual death talaga, totally depraved, kaaway ng Diyos. And therefore, ang pagkamuhi ng mundo laban sa atin, laban sa mga mananampalataya, hindi na talaga dapat natin yan ikagulat pa. Kundi, kung mararanasan natin yan, ay dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dapat tayong mag-express ng gratitude sa ating Panginoon dahil binago niya tayo. Niligtas niya tayo.
At hindi lang gratitude ang dapat i-cultivate natin kung mararanasan natin ang opposition or hatred of the world. Dapat i-cultivate din natin sa ating puso ang awa, ang habag para sa mga hindi mananampalataya na hanggang ngayon ay alipin pa sa kasalanan. So ang ating response kung ang mundo ay nagpapakita ng pagkamuhi laban sa atin, hindi po galit ang ating response, hindi indignation, but a prayerful intercession na sana po ang Diyos sa kanyang hindi masukat na awa at habag ay buksan ng Panginoon ang kanilang mga mata at pagkalooban sila ng pagsisisi tungo sa buhay. Tayo ay objects ng puot at galit ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya, tayo ay naging objects ng kanyang pag-ibig ngayon. So hindi tayo nagugulat kung ang mundo ay namumuhi sa atin. Alam niyo ba kung saan tayo dapat magulat? Magulat tayo kung hindi namumuhi ang mundo sa atin. Magulat tayo kung tinatanggap tayo ng mundo. So anong uring patutuo meron tayo? Kasi ang Panginoon na mismo ang nagsasabi that in this world you will experience persecutions. The world will hate you even without a curse. And here you are professing to become a Christian, tinatanggap ka ng mundo as one of their own. Yan ang nakakagulat. Hindi lang yan nakakagulat, dapat maging mabahala ka dyan. If you are well-loved and well-accepted by the world as one of their own, it could be that you do not belong to Christ. The absence of such hatred from the world, when we faithfully bear witness the gospel, yun din ang nakakagulat. Diba? Biyaya din yan ng Panginoon. Tayo ay nag-i-street preaching, nagba-Bible study, open Bible study pa nga. Tapos mapayapa naman, ang mga tao ay nanonood sa atin o nakikinig nang hindi naman tayo binabato, nakakagulat yan. Pero pasalamatan natin yan. Pasalamatan natin na iningatan tayo ng ating Panginoon. So, isa pang area na nakakagulat yan. Kasi sa totoo lang, umiinit ang ulo ng mundo. Umiinit ang ulo ng mga tao, umuusok yung kanilang tenga kung makikita talaga nila ang mga tao ng Diyos na ipinamumuhay ang ebanghelyo at kung nagbabahagi tayo ng gospel. Alam ko yan kasi for example, alam naman natin na ang Philippine Independent Church, ang IFI or Iglesia Filipina Independiente, parang Roman Catholic din yan eh. Pero meron talaga akong narinig na isang Romano Katoliko na mainit ang dugo niya sa mga IFI. Na kung tutuusin, pare-pareho lang naman ang kanilang style of worship. So, talagang meron talagang hatred. Marami din tayong nararanasan na kung tayo ay mag-Bible study, mag-visitation, naranasan ko 'yan. Mga ilang beses na rin na talagang sinagot-sagot ako at noong hindi pa or hindi lasing, tahimik lang siya, tinitingnan lang ako nag-Bible study, pero nung nalasing na, abay nagkaroon ng tapang. Talagang tinuturo-turo tayo sa mukha. Bakit daw nagba-Bible study, bina-Bible study yung kanyang mga magulang, dinadaya daw natin, ang niloloko din daw natin ang kanyang mga magulang. So, merong ganun. Pero hindi na tayo nagugulat kung nangyayari yan sa atin. The surprising reality is not that the world hates us, but that God, sa kanyang pag-ibig na unconditional, ay patuloy na nagliligtas sa mga makasalanan na namumuhi sa Kanya. Yun ang nakakagulat. Merong karapatan ang Diyos na parusahan sila. Pero hanggang ngayon, ang Panginoon ay nagliligtas sa mundo, sa mga tao na namumuhi sa Kanya, na sumasalungat sa Kanya. Nagliligtas ang Panginoon hanggang ngayon sa mga objects ng Kanyang wrath. Nagliligtas ang Diyos hanggang ngayon. Yun po ang nakakagulat. And if you proclaim the gospel, you participate in the work of God, reaching out to lost sinners in His love. And that leads us to the third and final point, the definitive evidence. Ano ang patunay na tayo ay nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay? Kung meron tayong pag-ibig para sa mga kapatid. Verse 14 and 15 of our text. 1 John chapter 3, verse 14 and 15. Sabi po dito, we know that we have passed out of death into life.
because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Si Apostle John, by divine inspiration, ay nagpipresent po sa atin ng isang malalim na katotohanan. Ang pag-ibig natin para sa mga kapatiran ay isang definitive at hindi po maitatangging patunay ng ating true spiritual life. Na hindi na tayo spiritually dead. Nakatawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. So, itong bersikulo na ito ay hindi po ito suggestion para sa isang Christian, but it is really a diagnostic test. Malalaman natin kung ang isang tao ay hindi na spiritually dead, kung meron siyang pag-ibig para sa mga kapatiran. At itong katotohanan na ito ay nag-e-echo sa sinabi po ng ating Panginoon sa verse 35 ng John 13. If you will turn there, ang sabi ng ating Panginoon, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." So, ito yung hallmark of discipleship po, mga kapatid. It is the unmistakable sign na tayo ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Because to be spiritually dead is to be estranged from God, alienated sa kanyang life-giving presence. Kung tayo ay nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay, ibig sabihin, binago niya tayo, binago niya ang ating puso. Ang puso na dating patay dahil sa kasalanan ay naging buhay na ngayon kay Kristo. And the visible manifestation of this spiritual life or spiritual rebirth is our genuine love for fellow believers. Mahalaga po talaga na maunawaan po natin ito. Itong Philadelphia, this is really the Greek language na ginamit dito, yung love for the brethren. Philadelphia. Hindi ito sentimental emotion lamang, hindi lang superficial camaraderie, but it is the love patterned after the unconditional love of God. Sacrificial love of God para sa atin. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Initiating love. Di ba siya ang unang gumawa ng hakbang? Hindi tayo kaibig-ibig, but God demonstrates His love towards us that while we were yet sinners, Christ died for us. And if the love of God is our pattern for loving the brethren, tayo din, i-reach out din natin ang ating mga kapatiran, kahit yung mga hindi kaibig-ibig and difficult to love. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay self-sacrificing. Inalay niya, sinacrifice niya ang kanyang sarili para sa spiritual good of others. Kahit sa kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. And our love for the brethren should also be self-sacrificing. At ang pag-ibig ng Panginoon sa mga makasalanan na tulad natin ay higit pa sa natural affection. Kasi kung natural affection ang pag-uusapan, hindi talaga tayo kaibig-ibig. Makasalanan tayo. Karapat-dapat tayo sa puot at galit ng Diyos. And our love for the brethren should transcend natural affection. Now, alam po natin na ang fallen humanity ay hindi talaga capable of loving the brethren truly. And therefore, the ability to love the brethren is entirely the work of God's sovereign grace. Ito ay patutuo sa regeneration na ating natanggap mula sa banal na Espiritu. Ang tunay na mga Christians, because they are born in spirit, ay talagang meron silang desire, meron din silang inclination na i-practice ang unconditional sacrificial love para sa mga kapatiran. Totoo na merong inward struggle, totoo yan, because of the remnant of sin, pero ipinapamuhay natin. Nilalabanan natin ang inward struggle because of remaining sin, and we really exercise love for the brethren. Sabi po ni R.C. Sproul, true faith is never alone. It is always accompanied by repentance and by the fruit of good works, among which the most important is love. Kaya ang pag-ibig po para sa mga kapatiran na binabanggit ng passage po natin is really a vital sign, a vital assurance of salvation. Hindi po ito ang nagliligtas sa atin, kasi ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo at sa kanyang katuwiran.
But this is an inseparable and irrefutable evidence na tayo ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay, na tayo ay united to Christ na, in union with His body. Kung wala sa iyo ang pag-ibig na ito, ibig sabihin, spiritually dead ka pa. And this leads us to the solemn warning ng verse 15 ng ating teksto. Please turn there. Everyone who hates his brother is a murderer. Nakakatakot po ito. Kung ikaw ay namumuhi sa kapatid mo, you are a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. This is really a sobering and penetrating truth about the nature of sin and the evidence of true salvation. Grabe ang equation na present ni Apostle John, no? Hatred for a brother in Christ is equivalent to murder in God's sight. Hindi ito hyperbole or exaggerated language. This is a reality that demands our attention. Nagre-reflect ito sa Sermon on the Mount na kung ikaw ay mag-harbor ng anger, contempt, bitterness sa puso mo towards others, you are actually murdering other people. If you wish them ill or harm, you're actually murdering them. If you ruin their reputation, you're actually murdering them. So itong passage na ito ay nagha-highlight sa radical depravity of the human heart. Kung ito ay hiwalay sa biyaya ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi lamang external action, kundi ang kasalanan ay manifestation ng deep-seated spiritual corruption. At ang consequence ng hatred na yan ay masaklap. No murderer shall inherit the kingdom of God. No murderer has eternal life abiding in him. Yun ang sinasabi po ng ating teksto. Kasi ang tunay na kay Kristo ay binago na ang kanyang puso ng banal na espiritu. Hindi naman ang sinasabi ni John na kung ikaw ay nakakaranas ng anger or nag-struggle ka inside of you, na ikaw ay spiritually dead na. No. John is talking about the settled, pervasive, and unrepentant state of hatred sa puso towards a brother. Unrepentant condition of hatred sa kapatid. Delikado yan. Delikado yan. In such a condition, that person demonstrates a fundamental lack of union with Christ. Yes, merong struggle. Pero pilit na nilalabanan ang struggle na yon dahil alam niya na ang mga mananampalataya ay meron talagang utos na ibigin ang mga kapatiran. Ang eternal life, hindi lamang po yan siya future hope, but eternal life is a present reality na namamanifest ito sa ating pag-ibig sa mga kapatiran. Those who are indwelt by the Holy Spirit. Kung si Kristo ay nasa atin, bago tayong nilalang, meron pong bagong puso, meron pong bagong katangian na umiibig sa Diyos at umiibig sa mga kapatiran. Our love to God or our love to the brethren is just an outflow of our love to God. Gaya ng sinabi po ni Thomas Watson, if a man has no love to the saints, he has no true grace. This is a very simple statement. Gaya din ng sinabi ni James Smith, a heart filled with hatred is fundamentally antithetical to the life of God. Kaya kung isang tao habitually at hindi talaga nagsisisi sa kanyang pagkamuhi sa kanyang kapatid, nagpapakita yan na si Kristo, na siyang eternal life ay hindi talaga nananahan sa kanya. Ang transformative power of the gospel ay hindi talaga nakaugat sa taong iyan. At nagpapatunay yan that he is not in vital union with Christ. Ang kaniyang spiritual arteries na nagkukonnect sa kanya, sa ulo na si Kristo, ay naputol or talagang hindi talaga na-connected. At hindi po siya bagong nilalang. Ang kaniyang puso ay nananatiling unregenerate. At napapatunayan yan sa kanyang sinful desire and disposition to hate the brother. Ang kanyang murderous heart ay hindi napalitan ng pusong laman na sensitive sa batas ng Diyos at umiibig sa kapwa. So kung ang isang professing Christian ay meron talagang unrepentant hatred sa kanyang kapatid,
he gives no evidence of being truly born again. The fruit of the Holy Spirit, na kabilang na noon ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, absent sa kaniyang buhay. Kaya itong warning ni Apostle John na ito ay dapat mag-udyok ito sa atin na i-examine po natin ang ating sarili. Seryoso po ang kasalanan at seryoso po ang pagmamahal para sa mga kapatiran bilang patunay na tayo ay na kay Kristo. So ano ang kalagayan mo ngayong gabi, kapatid? Itong message ba ito ng pag-ibig para sa mga kapatiran ay nagre-resonate sa puso mo? At naunawaan mo ito, that this is not a new command, this is something that you heard from the beginning of your faith? Ikaw ba ay nagsusumikap ngayon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ibigin ang mga kapatiran kay Kristo, even the difficult ones? Or do you see the chilling shadow of Cain in your own heart? Resentment, anger, bitterness, or even hatred towards a fellow believer. Now, kung nag-struggle ka ngayon because of lack of love, or nag-struggle ka because of the presence of hatred in your heart, do not despair. Do not despair. Pero wag mong irrationalize yan. Wag mong ipangatwiran yan. Do not dismiss that. Do not despair dahil kung tumawag ka sa Panginoon at humingi ng kanyang saklulo, kung ikaw ay magsisi, if you will confess your sin to the Lord, and you will plead to the Holy Spirit na tanggalin ang bitterness sa puso mo at palitan niya ng puso ng pag-ibig, ang sino mang lumapit sa ating Panginoon kailanman ay hindi niya itataboy. Para sa mga kapatiran na tunay na umiibig sa brethren, take heart. This is a glorious God-given evidence that you have indeed passed out of death into life. Ito po ay isang testamento ng regenerating power of God's sovereign grace in your life. Kaya hanapin po natin ang pag-ibig. Let us pursue love. Let us actively seek the good of our brothers and sisters in the Lord. At ipanalangin po natin kahit ang mga kapatiran na nangangailangan ng EGR or extra grace required, even those who are difficult to love. At ipakita natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ipakita natin before a watching world ang hindi po maitatangging marka ng discipleship, ang ating fervent Christ-like love for one another. Nawa po ay pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita sa ating puso. Tayo po ay manalangin po. Salamat po aming Diyos sa message ninyo ngayong gabi. Inihiling po namin ang bunga nito. Nawa ay makultivate pang lalo ang pag-ibig ng Diyos sa aming puso. Pag-ibig namin sa inyo at sa mga kapatiran, this is really the definitive mark of discipleship. To harbor hatred and bitterness in our heart is to be murderous, katulad ni Cain. And if there is really an unrepented anger and bitterness in our heart, O Lord, naway inyo i-uproot po ninyo ito, i-root out ninyo ito. Tulungan ninyo kami. Sa mga wala pa kay Kristo, naway bigyan ninyo sila ng bagong puso. Puso na mayroong tunay na pag-ibig sa inyo at sa mga kapatiran. At naway patibayan ninyo kami. Hindi namin ikagulat if the world hates us. Mas nagugulat kami kung tinatanggap kami ng mundo. Nagugulat din kami kung sa aming pag-proclaim ng gospel ay pinagkalooban ninyo ng peace and harmony. Although meron talagang times na mararanasan din namin ang mga pag-uusig. Your grace is sufficient for us, O God, as we fulfill the work of the ministry. Let it be driven out of genuine love for you and love for the brethren. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.